Tinawag niya ang servant sa sinauna nitong pangalan. Ang asawa ng dating master ng mga bituin. Yumanig si Guardian King Drummit na parang batang napag-alitan. Kahit ang divine na mga kaliskis nito, nanginginig sa bigat ng aura ni Park. Lumabas ang system window sa ere, naglilist ng sobrang absurd na achievement. 230 inheritance points, score na diretso sa hanay ng mga alamat sa Hall of Fame. Sa lungsod, sumasalamin sa mga glass tower ang liwanag ng araw, ginagawang dagat ng refleksyon ang buong lugar. Sa loob ng isang abalang cafe, 3 elite players ang nakaupo sa sulok na booth. Mahinahon ang boses, pero matalas. May isang pangalang umiikot sa usapan nila. Randolph. Sa kanila, obvious ang totoo. Walang newcomer na ganyang kabilas umakyat sa rangkang kung hindi siya si Phantom, ang multo ng lumang henerasyon. Nakanguso silang lahat, may halong excitement at kasakiman. Kung mauna nilang mahahanap si Phantom, angat ang guild nila. Kapag naunahan sila at na-recruit siya ng iba, yari ang future nila. Sa kabila ng mesa, yung nag-iisang babaeng player, tahimik lang na umiinom ng iced latte, mukha pa ring bored. Duda siyang may kahit sino pang makakahanap kay Phantom ng madali, lalo na kung ilang taon na itong nagtatago sa dilim. Isa sa mga lalaki, inilabas ang idea niya. Ang Secret Auction Hall. Isang lugar kung saan bigla-biglang lumalabas ang rare items, parang magnet ng mga desperado at ambisyosong player. Napahinto ang babae, nag-iisip. Para makasabay sa main quest cycle, pati si Phantom kailangang maghanap ng mas mataas na tier na gear. Simple ang taktika, mag-post ng rare artifact sa sobrang baba at katawa-tawang presyo. Kapag may newbie na kumagad, mag-a-activate ang tracker talisman na nakatago sa item, at mamamarkahan ang real-world location niya. Tapos darating ang guild, para manakot, mag-recruit, o pumatay. May isa pang lalaki na nagdadalawang isip. Aminadong baka mabasa ni Phantom ang klise na bitag na ganun. Natawa ang kasama niya, pinaalala na kahit mga halimaw, nagugutom. Kahit tunay na predator, nagugutom pa rin. Doon lang kumislap ang mata ng babae. Isang player na baliw enough para sumugod sa Grand Expedition kahit minsan na siyang pumalpak. Gusto niyang makita kung ano ang susunod na gagawin ng ganong klaseng tao. Naputol ang plano nila nang biglang manginig ang phone ng isa sa kanila. Kumislap ang caller ID sa screen, may nagbiro pa na baka stalker na nag-report ng sighting. Habang sinasagot ang tawag, unti-unting napunta ang usapan nila sa identity ni Randolph sa totoong buhay. Baka raw anak mayaman, baka batang CEO na malakas sa real world gaya sa laro. Sa tahimik, madilim na apartment, huminga siya ng mabagal, parang asong gubat na nag-aantay lang. Hindi talent ang gumawa ng record niya. Dugo, bulong niya sa sarili, ang rangkang, pansamantala lang. Pero ang mga bangkay, permanente. Kailangan lang niyang patayin ang kahit sinong nasa itaas niya. Samantala, sa kabilang mundo, natapos ang sanctuary quest sa masayang chime. Habang kalmado lang na nagbibigay ng direksyon si Park, parang navigator ng taxi driver. Habang naglalakbay sila sa himpapawid, binalot si Park ng mainit na glow, parang kumot. Tumunog ang system, level up. Binuksan niya ang status window at napangiti nang makita ang level 3 sa tabi ng pangalan niya. Pero hindi nagtagal ang saya. May linyang nag-explain kung bakit parang sobrang bagal ng pag-angat niya. Masyado kasing high tier ang talents niya. Mas malakas ang regalo, mas mabigat ang cost. Sa bawat level up, extend ang experience na kailangan niya kumpara sa normal. Iyak na sana ang ibang player. Siya. Tumanggo lang. Worth it ang paghihirap kung kapalit ay ridiculous na stats. Nakaupo siyang naka-Indian seat sa tuktok ng ulo ni Drummit, nakatingin sa laot ng ulap, kontento hindi lang sa numbers. Sa likod niya, nakakunot noo si Isabella, pinagmamasdan ng mga kakaibang tools na pinaglalaroan niya sa inventory.
Lalong lumawak ang ngiti niya nang makita niya ang Shadow Cloak. Artifact na kayang gawing invisible ang may suot. Ini-imagine niya ang mga future ambush. May malakas na wave ng magic na kumalat sa hangin. Nagsalita ang serpent, boses nitong mas malalim pa sa bato. May mga sumalakay sa loob ng barrier. Sinundan nila ang amoy ng star. Nang makumpirma niyang Queen's Pursuit Squad ang pumasok, nanlamig ang mukha niya. Kahit wala ang Reyna, sapat na ang unit na iyon para burahin ang mga syudad. Malinis ang tactics nila, brutal ang armas, at ang loyalty nila, absoluto. Si Park naman, halos hindi kumurap, at inatasan si Drummit na harangin ang kalaban. Tumalon sina Park at Isabela mula sa ulo nito, malinis ang landing sa stone bridge sa ibaba. Mabilis na lumipad sa likod nila ang hangin habang sumugod si Drummit pasulong. Isang avalanche ng kaliskis at divine na lakas na humaharap sa mga sumalakay. Tumakbo silang dalawa sa tulay. Si Isabela, nauna, mabilis na parang aninong assassin. Kahit nagtitiwala siyang wala pa ang queen mismo, parang tambul pa rin ang tibok ng puso niya. Si Park naman, takbong kontrolado, bawat hakbang kalkulado, utak niya sabay nagre-run ng 12-dosenang senaryo. Kapag na-stock sila dito, kakalad ka rin sila ng squad mula sa lahat ng direksyon. Wala nang takas. Sumulyap si Isabela pabalik sa Raging Guardian, at nare-realize niya. Hindi iniiwan ni Park si Drummit. Pinipili niya ang tamang battlefield. Habang humihingal sila, inilatag ni Park ang plano sa pagitan ng bawat hinga. Tatango sila sa Wargate sa gilid ng disyerto. Yung ngayon lang nila pwedeng gamitin mula nang maalis ang sumpasa. Kanya, bigla siyang promino, lumilikha ng tunog ang boots niya sa bato. May isang butas sa plano na kumakagat sa isip niya. Nakatayo sa unahan ng stone archway. Mataas, sinauna, at tulog. Hindi pa siya portal. Isa pa lang siyang makina na kailangang gisingin. Humarap si Park kay Isabela, kalmado ang boses pero may kaba sa ilalim, at ipinaliwanag na ang gate na iyon ang exit nila. At posibleng maging kulungan din nila. Nang tanungin niya kung gaano katagal, mas nakakatakot ang sagot niyang tahimik. Kalahating araw, 12 oras na habulan, lumapit siya sa gilid ng bangin. Walang pader, walang guho, walang puno. Puro hubad na battlefield. Kung kaya ni Drummit harangin sila ng sapat na tagal, may tsansa. Kung hindi, darating ang squad bago pa umilo ang gate. Sinabi niya kay Isabela na kailangan niyang makipag-ugnayan sa Star para maghanda sa paparating na trials. Convenient na palusot. Ang totoo, kailangan niya ng logout. Hindi nag-alinlangan si Isabela. Itinayo niya ang sarili, hinugot ang dagger na parang executioner, at may kalmadong lethal na boses na nangakong babantayan siya. Kahit paghiwa-hiwalayin pa siya ng kamatayan. Umupo si Park, pumikit, at pinaandar ang logout. Umikot ang mundo. Nagising si Park yung mayong sa kama niya, tinatamaan ng sinag ng araw na sumisingit sa kurtina parang sirang talem. Hindi pantay ang hinga niya. Mabigat ang katawan niya sa impact ng pagbalik. Magkabangga ang totoong sensasyon at virtual sa utak niya, kaya parang mahihilo siya. Hinagilap niya ang phone niya, tiningnan ang oras, tiningnan ang balita, tiningnan kahit ano. Kahit anong pwedeng magpatunay na okay pa ang mundo. Walang bridge alarm, walang monster sightings. Hindi pa nagsisimula ang monster invasion. May kaunting oras pa. Kaunting kapayapaan, pero alam niyang malinaw. Araw-araw, papalapit ng papalapit ang dalawang mundo. Ang laro at realidad, unti-unting nagsasabay, papunta sa isang pagsabog na lalamon sa lahat. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang lumakas sa virtual world, habang nangongolekta ng impormasyon sa totoong buhay. Vibrate ang phone sa tabi niya. Ang pangalan sa screen, pinanigas siya. Kim Sian, ex niya, yung nagyaya sa kanya magpakapagod, nagpaubos ng wallet niya, nil-8 ang pangarap niya, bakit ngayon pa?
Lumipat ang eksena sa isang cozy na cafe. Si Sian, nakaupo na, naiinis na hindi pa dumarating si Park. Sa utak niya, simple lang ang kwento. Mahina si Park, pathetic, pero obedient. Siguro dapat mas matagal niya pa itong piniga. Sayang, hindi dapat basta itapon ang useful na aso. Naputol ang isip niya nang pumasok si Park. Instant switch ng mukha ni Sian. Agad ang fake na mainit na ngiti sa labi. Binati niya si Park na parang luma nilang kaibigan. Boses niyang matamis na parang may halong syrup, umaasang kakagat siya sa bitag. Nakatingin sa kanya na parang totally stranger. Diretso lang niyang tinanong kung bakit siya tumawag. Napatawa si Sian ng pilit, nagulat sa biglang tapang sa tindig niya. Pride, sabi niya sa isip. Yung pride na hindi niya kailanman nawala. Yumuko siya ng bahagya, hinayaan ang buhok niyang bumagsak para i-highlight ang katawan niya. Dinampi ang dulo ng daliri sa braso niya, at nagsalita sa malambing na tono. Yung pride mo, sabi niya. Yan ang isa sa mga bagay na lagi kong nagustuhan sa'yo. Itinaas niya ang mukha niya, full acting. Mga mata niyang parang inosente, malambot, kunwari ngayon lang niya na-realize kung gaano siya kabait noon. Pinagmasdan lang siya ni Park sa likod ng salamin niya, parang poker player na walang kahit anong pinapakitang emosyon. Lumulutang ang isip niya sa mas trivial na bagay. Dapat ba siyang umorder ng inumin? May signage na tumama sa mata niya. One drink per person. At doon siya nairita. Pinaponte siya rito, siya pa ang walang in-order para sa kanya. Ni kape, walang libre. Yung simpleng detalye na yun, sapat na para sabihin ang lahat. Tumalikod siya at naglakad palayo, walang sinabi. Binasag agad ang kumpiyansang maskara niya, humabol siya. Huminto si Park, tumingin sa kanya sa balikat, at malamig na tinanong. Alam ba ng kasalukuyan niyang boyfriend na nakikipagkita siya sa ex sa cafe? Parang biglang pinatay ang kuryente sa mukha ni Sian. Nawala ang kulay. Alam niya kaagad kung ano ang tinutukoy nito. Sumunod siya kay Park, desperado na, halos naiiyak, boses niya tumataas sa desperadong sigaw. Habang naglalakad, na-realize ni Park na yung dating bersyon niya. Iyak na siguro, humingi ng tawad, nagmakaawa, baka siya pa ang magbayad ng taxi pabalik. Pero yung lakas ni Randolph, unti-unting tumatagos sa hangganan ng realidad. Tapos biglang sumabog ang ingay ng kaguluhan sa likod niya. Isang lalaking may hawak na box cutter, may kinukuhang hostage, sumisigaw sa mundo. Kainin na daw sila, kumbinsido na lahat ng tao sa paligid, hinuhusgahan siya. Pumutok ang utak niya, at ibinagsak niya ang blade sa marahas na galaw, kumikislap ang metal habang hinihiwa ang hangin. Bago pa tumama sa laman, gumalaw si Park. Isang hakbang, isang strike. Hinawakan niya ang palso ng umatake, at may tunog na parang matinding crack ang umalangaw-ngaw. Yung biktima, isang batang babae na halos napatigas sa takot. Dahan-daang tinaas ang ulo niya. Nanlalaki ang mata sa hindi makapaniwalang nakaligtas siya, nakatingin sa estrangherong literal na pumihil sa kamatayan. Humihigpit ang hawak niya. Naririnig na ang mga butong gumigiling sa ilalim ng palad niya, kalma ang sagot ni Hanyong, sinabing tama na ang ginawa nito. Nagulat ang lalaki, nanginginig, at sumigaw sa takot, tinatanong kung bakit nakikialam si Hanyong. Reklamo niya, parang mababali na ang palso niya. Nagmamakaawa na pakawalan siya. Pero halos di siya pinakikinggan ni Hanyong. Sa loob-loob niya, na-realize niya na kahit fragment lang ng broken golden scale ang na-unlock niya. Parang kaya niyang durugan iyon ng halos walang effort. Hindi ito ilusyon. Nagbago na talaga ang katawan niya. Sa isang mabilis na galaw, inihagis ni Hanyong ang lalaki palayo. Lumipad ang umaatake at bumagsak ng malakas sa sahig. Dumudulas pa na parang nabangga ng kotse. Tapos humarap si Kenyong sa bata, at tinanong kung ayos lang ba siya. Tumutulo ang luha sa pisngi nito habang nagpapasalamat, at nagtanong kung may pwede ba siyang gawin para makabawi. Nilagay ni Henyong ang kamay niya sa baba, nag-isip,
at pinagmasdan ang mukha ng babae nang may kuryosidad. Nag-alinlangan ang girl at nagtanong kung bakit siya tinatitigan ng ganoon. Sa isip ni Hen, kinukumpara niya ang mukha nito sa isang taong naaalala niya. Isang babae na minsan na niyang sinagip noong monster outbreak. Yung babaeng tinakpan ng anak niya gamit ang sarili niyang katawan. Sobrang magkahawig na napahinto siya sandali. Muli siyang nagtanong kung may gusto ba talaga siyang sabihin. Nagbalik sa realidad si Kenyong at casual na sinabi na pinagpapalit niya lang siya sa isang taong dati na niyang nakilala, wala nang iba. Pero bago pa sila makahinga, bigla na namang sumugod mula sa likod ang attacker. Nakataas ang blade, mukha nitong baluktot sa galit. Napasigaw ang girl sa babala, pero nakareact na si Hanyong. Sa isang mabilis na sidestep, iniwasan niya ng buo ang saksak, hinayaan ang attacker na sumubsob paaban, wala sa balanse. Hinawakan ni Kenyong ang ulo ng lalaki, iniikot ito ng kontrolado, tapos ibinagsak sa sahig gamit ang buong lakas. Umalangaw-ngaw ang impact sa hallway. Nakatitig ang girl, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Hindi naman mukhang may halimaw na lakas si Kyung. Pero parang napakadali sa kanya nang nangyari. Maya-maya, dumating ang dalawang pulis at binuhat ang walang malay na attacker, dinala ito papunta sa patrol car para isama sa istasyon. Pagkatapos masiguro ang pag-aresto, lumapit ang isa sa mga pulis kay Hanyong at sinabing kailangan din niyang sumama sa istasyon. Napakurat si Henyong, napakibit mata sa gulat, at pautal na nagtanong kung tama ba ang narinig niya. Bago pa makasagot ang pulis, sumingit na ang babae. Ipinilit niyang si Hinyong ay tumulong lang, at siya mismo ang nag-report sa stalker. Pero giit ng mga pulis, kahit ano pa ang rason, counted pa rin daw bilang act of violence ang ginawa ni Hinyong. Kaya pareho silang kailangang sumama para ma-question. Nagalit ang girl, biglang bumanat ng pasiga, tinatanong kung paano nagiging violence ang pagsadyap sa buhay niya mula sa lalaking may dalang patalim. Tinanong niya kung inaasahan ba ng pulis na manunood lang si Yunyong habang hinihiwa siya. Napabuntong hininga si Henyong, sinabing wala siyang oras makipaglokohan ng ganito. Matalim na tiningnan siya ng babae, parang may napapansin na iba sa tono niya. Inulit ng mga pulis na may sinusunod silang regulasyon at hindi nila pwedeng baliwalain ang procedure. Doon biglang tinaasan ng boses ng babae ang usapan. Tinuligsa niya ang pulis, tinanong kung kaya ba nilang managot kung sasama si Hanyong bilang saksi at madamay lang siya sa gulo ng wala sa oras. Bago pa makasagot ang mga pulis, naglabas siya ng ID card. Ipinakilala niya ang sarili bilang Kim Hana, reporter ng CK Broadcasting. Pinaalala ni Kim Hana na imbes istorbohin ang isang inosenteng tao, dapat ang victim mismo ang ini-interview nila. At kung ipipilit nila ang maling proseso, handa siyang iakyat ang issue sa opisyal na channel. Nagkatinginan ang mga pulis, halatang naiipit. Sa paligid, nagsimula ng magbulungan ang mga tao. Marami ang nakarecognize kay Kim Hana, yung babaeng minsang lumabas sa national TV noong interdimensional attack. Yung katawan niya mismo ang ginawang kalasag para sa isang bata. Mabigat ang pangalan niya, at alam iyon ng mga pulis. Sa huli, umatras sila. Inanunsyo nilang ang biktima na lang ang kailangan sumama para sa opisyal na reklamo. Itutuloy ang kaso ng hindi na pinipilit si Hyun na sumama. Taos-pusong nagpasalamat si Kim Hana kay Hanyong sa ginawa nito. Binase lang ito ni Hanyong, sinabing wala naman yun, maliit na bagay lang. Inabot niya kay Hanyong ang business card niya. Ipinaliwanag na isa siyang dedicated reporter na nagko-cover ng mga insidenteng may kinalaman sa Dimension Warriors. Sa mismong salitang iyon, napatigil si Kyung. Nagpatuloy si Kim Hana, sinasabing noong interdimensional attack, may mga taong biglang nagising ang kakaibang powers at tinalo ang mga halimaw na sumalakay. Ngayon, ang tawag ng publiko sa kanila, Dimension Warriors. Sa loob-loob niya, iniisip ni Hana kung si Hinyong ba ay disconnected lang sa internet o sadyang walang alam. Pero malinaw kay Hyung ang lahat. Sa isip niya, nag-connect ang mga piraso.
Ang tinatawag nilang Dimension Warriors, iyon ang mga Pangea players. Nakakatawa para sa kanya na halos walang diretsyong nababanggit ang Pangea sa balita. Mas tanggap ng mundo ang term na interdimensional attack kaysa sa ideyang isang video game ang naging totoo. Tinanong ni Kim Hana kung may business card ba si Hinyang. Bago pa siya makasagot, biglang sumulpat ang ex niya, tumatakbo papunta sa kanya, sumisigaw ng pangalan niya. Agad nitong inakbayan at niyakap ang braso niya, idinikit iyon sa dibdib niya, sabay takot-takot na tanong kung nasaktan ba siya. Pinanood ni Kim Hana ang eksena, at kalmadong tinanong si Yunyung kung girlfriend ba niya ang babaeng iyon. Agad niyang inalis ang braso niya at nilinaw na hindi. At wala rin siyang business card. Kaya nagtanong si Kim Hana kung pwede na lang bang number niya ang makuha niya. Pumayag si Kyung at sinimulang idikta ang numero niya. Napatigil ang ex, tulala, hindi maintindihan ang nangyayari. Nanunood lang siya habang sinasave ni Hyen ang number ni Kim Hana sa phone niya sa pangalang Park Hyung. Sabi ni Kim Hana, maganda raw ang pangalan niya, sabay magaan ng ngiti. Sinabi niyang i-text siya nito bukas para magkape o mag-dinner sila. Siya na raw ang taya. Tumango lang si Hyung bilang sagot. Ang mukha ng ex niya, nagbaluktot sa galit. Sumigaw siya ng kung ano-ano, pilit ibinabalik ang dating pwesto niya. Pero tumalikod na si Kim Hana at umalis, hindi na siya binigyan ng kahit isang tingin. Habang naglalakad si Kim Hana sa kalsada, tumunog ang phone niya. Supreme Authority, bati ng lalaki sa kabilang linya, tanong kung nag-enjoy ba siya sa weekend niya. Ninas siyang sinaway ito, sinabing tigilan na ang pagtawag sa kanya ng ganon. Nagpatuloy ang lalaki, ipinaliwanag na nasa business trip ang deputy director, at may iniwan itong assignment para sa kanya. Tinanong niya kung ano, at sinagot siya na nakaschedule siyang mag-interview kay Gracia. Ang taong itinuring na global hero na nagligtas sa Amerika noong interdimensional disaster. Nagtaas siya ng kilay. Bakit siya, sa lahat ng reporter, ang pinapaharap sa ganong kalaking tao? Umami ng lalaki na wala siyang alam, maliban sa isang bagay. Si Gracia mismo ang humiling na siya, si Kim Hana, ang mag-interview. At papunta raw mismo sa Korea ang superhero. Lumipat ang eksena sa isang panahimik at tigang na lugar sa game world. Isa-isang bumagsak sa lupa ang mga katawan. Nakatayo sa gitna nila si Isabela, hingal, basang-basa ng pawis. Napapalibutan ng mga lalaking kakatalo niya lang. Puno ng sugat ang katawan niya, nanginginig ang kamay, halatang nasa hangganan na siya. Pero alerto pa rin, handang lumaban sa sinumang lalapit. Isang grupo ng mga lalaki na nakatalukbong ang humarap sa kanya. Isa sa kanila ang nagsalita, inuutos kay Isabela na bumalik agad sa ilalim ng utos ng Queen at isuko ang alipin sa likod niya. Binalaan siya na kung susunod siya, hindi na lalala ang sitwasyon. Hinawakan ni Isabela ng mas mahigpit ang dagger, at sa isip niya, tinawag niya silang mga hanggal. Handa siyang mamatay para protektahan ang walang malay na katawan ni Himyong sa likod niya. Bantay siya sa katawan niya habang ang ulirat nito ay nasa real world. At hindi niya hahayaan na maaga siya. Palapit na ulit sa karahasan ng tensyon, nang biglang sumabog ang asul na ulap at kumislap ang gate sa likod ni Henyong, nag-aapoy sa purple at blue lightning. Napadilat si Kyung, bumalik ang ulirat niya sa game world. Umusag siya paaban, binati si Isabela, sinasabing magaling ang pagkakabant niya. Maluwag ang hinga ni Isabela, agad tinanong kung tapos na ba siya makipag-usap sa mga bituin. Sumagot si Hanyong na oo, tapos na, may apoy sa ekspresyon niya. Mula sa likod ng mga nakakloak, sumigaw ang kalbong commander sa mga tauhan niya, iniutos na paslangin agad ang taksil. Pumwesto si Kim Yong, iniangat ang kamay. May golden aura na sumirit palabas. Idineklara niya na siya naman ang magpoprotekta kay Isabela ngayon, siya ang iniligtas nito. Pamitik ang mga daliri niya. Pumutok ang golden aura, kumalat na parang solar flare, nilalamon ng mga nakakloak. Lumabas ang system notification,
ina-announce na gumamit si Hyunong ng exclusive skill ng Star Successor. Hyunong ay ang yungib sa mga sigaw habang nagpupumiglas ang mga lalaki sa gitna ng apoy na ginto. Ang mga katawan nila unti-unting sinusunog ng walang hinto at walang awang enerhiya. Para sa kanila, ito ang hindi na may iwasang kalayaan. Isa-isa silang nag-disintegrate. Nanlaki ang mata ni Isabela sa gulat habang pinapanood ang imposibleng kapangyarihan. Sa isip niya, tinatanong kung ganito ba talaga kalakas ang power ng isang Star Bearer. Humarap sa kanya si Henyong at marahang sinabi na kung gugustuhin niyang bumalik sa dati niyang katapatan, hindi niya siya pipigilan. Nakatitig lang si Isabela sa kanya, hindi makapaniwala kung gaano siya nagbago. Mariin niyang tinanggihan iyon, sinabing hindi siya aalis. At may ngiting nagkukumpirmang mananatili siya sa tabi niya. Sabay silang pumasok sa umiikot na portal, kulay nito naglalaro parang galaxy, halo ng malalalim na bughaw at matingkad na purple. Habang binabalot sila ng liwanag, umalangaw sa isip ni Hyung ang system notification. Ipinapaalala nitong tuluyan ng nabura ang sumpa ni Isabela sa biyaya ng mga bituin. Sunod na mensahe, kinumpirma na naging stable na ang dimensional route nila at fixed na ang connection nila sa pupuntahan. Nakalista sa system ang 12 warp cities na konektado mula sa Keltsman Desert. At ang kasalukuyang destino, ang Central Continent Arcana. Sa ilang sandali, sumabog sa liwanag ang portal at iniluwal sila sa isang makinang na mundo. Bumati ang system. Welcome to the Golden City of Arcana. Kabiserang lungsod ng Central Continent. Ang syudad kung saan umabot sa absolute peak ang materialism. Dito, hindi lang kapangyarihan ang yaman, batas ito. Kung wala kang nakakalulang dami ng ginto o top tier na gamit. Maski high rank ang noble, pinapayuhang huwag lumalim sa mga inner district. Nakatitig si Isabela sa nakabibighaning arkitektura, nanlalaki ang mata, manghang-mangha sa sobrang detalyado at sobrang engrandi ng lahat. Mahina niyang sabi, sobrang nakaka-overwhelm ang ganda ng syudad. Ipinaliwanag ni Kyung na tinatawag ang Arcana na Golden City dahil lahat ng problema rito nasosolusyonan gamit ang ginto, opportunity, lakas, resources, status. Lahat may presyong katumbas. Dagdag niya, ang priority nila ngayon ay mag-ipon ng sapat na pera para mabuhay bago sumubok pumasok sa mas malalim na parte ng syudad. Ngumiti si Isabela, kumpiyansa. Inilabas niya ang maliit na pouch ng ginto, at proud na sinabi na may dala siyang 30 gold coins. Nakatitig lang si Kyung sa pouch, tapos sinabing sapat lang iyon para sa isang gabi. Nanlaki ang mata ni Isabela sa gulat. Sa Desert City, kayang bumili ng 10 alipin sa 30 gold coins. Pero dito, halos wala itong halaga. Pinaalala ni Hanmong na ibang-iba ang ekonomiya ng Arcana kumpara sa Keltsman Desert. 10 beses ang patong ng presyo, minsan higit pa. Dahil umiikot ang lahat sa ginto. Napalunok si Isabela, at nagtanong na may kaba kung ano ang gagawin nila sa ganitong lugar. Casual na tinuro ni Kinyong ang hinlalaki niya sa likod niya. Sabi niya, hindi sila dapat masyadong mag-alala. May malapit na lugar kung saan pwede silang kumita ng mabilis. Lumingon si Isabela sa direksyong itinuro niya. Sa likod nila, nababalutan ng matitingkad na ilaw. Nakatayo ang napakalaking establishmento na may naglalagablab na neon sign. Casino. Napatitig si Isabela, hindi makapaniwala. Hindi niya napansin ang dambuhalang gusali kanina, pero ngayon, imposibleng baliwalain ang presensya nito. Si Hyunyung naman, may kakaibang saya ang umaakyat sa dibdib. Golden Lock, iyon ang isang bagay na hindi alam ng lungsod tungkol sa kanya. Isa iyon sa mga nakatagong talento niya, pero sa ilalim ng ningning ay nagkukubli ang kapahamakan. Tinatawag itong lungsod ng kalayawan. At sa lugar na ito, ang kapangyarihan ay hindi galing sa mga hari o batas, kundi sa ginto lamang. Umaalingaw-ngaw ang bawat kalsada sa ingay. Bawat eskinita'y may aninong gutom sa yaman. At sa gitna ng gutom na iyon ay nakatayo ang Hudson Casino.
Hindi kailanman nagsasara ang mga pintuan nito. Mahabang pila ng mga tao ang umaabot sa ilalim ng neon lights na humihiwa sa dilim na parang mahika. Nang marating ni Hyongmang at Isabela ang pasukan, tumayo ang mga gwardya na parang pader na bato, hinaharang ang sinumang hindi karapat-dapat. Yumuko ng bahagya ang isang gwardya at malamig na sinabi ang patakaran. Tanging mga may kayang magligak ng 10,000 gold bilang deposito ang pwedeng pumasok. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Isabela. Napatigil siya sa gulat dahil halos wala na siyang 100 ginto matapos ang damit at paligon kanina. Mahinang ibinulong niya ang inis kay Hyongmyang, nahihiyang hindi niya alam ang patakarang iyon. Ngunit kalmado lang ang sagot ni Hyong. Wala namang nagbago. Wala naman talaga tayong sapat na ginto mula sa simula. At kailangan din naman ng mga damit. Dahil sa kanilang pagtigil, nagalit ang mga tao sa likuran. Ang mga bulungan ay tumulim at naging insulto. May sumigaw na umalis sila at huwag harangan ng daan. May nangutya sa kanila bilang mga pulubing nagsasayang ng oras. Inutusan silang umalis ng gwardya, tumataas ang iritasyon habang lumalaki ang maliit na kumpol ng tao. Ibinaluktot ni Isabela ang ulo, nag-aapoy ang pisngi sa hiya. Pero hindi natinag si Hyong. Sa halip, humakbang siya pasulong at ibinuka ang kamay. Isang malambot na bughaw na liwanag ang kumalat, parang liwanag ng buwan na bumalot sa mukha ng gwardya. Ito ang Fairy Queen's Tear, malinaw, maliwanag, at sobrang mahalaga para mapunta sa ganitong lugar. Inilapag ito ni Hyongmyong ng parang simpleng bato lamang. Gagawin ko itong collateral. Napahinto ang paghinga ng gwardya. Biglang nagbago ang hangin. Naglaho ang lahat ng insulto, napalitan ng nakabibinging katahimikan. Lumutang ang mga salita sa harap ng kanilang mga mata. Raid, immortal, limit break ang artifact. Walang ordinaryong tao ang may hawak ng ganito. Pero naroon ang tahimik na binata, parang wala lang. Nabasag ang boses ng gwardya habang idineklara si Hyongmyang bilang VIP, at inihatid sila papasok na nakayuko ang ulo. Pagkapasok nila, doon palang nagsalita si Isabela, halatang litong-lito. Ano ba yung ibinigay mo? Ipinaliwanag ni Hyong na iyon ang Fairy Queen's Tear, isang anteng-anteng mula sa sanctuary, isang bagay na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000 ginto. Napatitig si Isabela. Talaga bang okay lang sa'yo na ipahiram yun? Kahit pansamantala, kalmado lang ang sagot ni Hyongmang. Kukunin ko ang ginto na kailangan ko, at babawiin ko rin yun mamaya. Matatag ang kumpiyansa niya, halos nakakainis sa tibay. Habang pumapasok sila sa ginintoang liwanag ng betting hall, napaisip si Isabela kung anong klaseng tao ba talaga siya. Umupo si Haejang. Nagniningning ang ilaw sa mga pinakintab na mesa at kumikislap na mga barya. Buhay ang kasino. Napapatingin ang mga tao na parabang nasasaksihan nila ang isang alamat na nabubuo sa mismong sandaling iyon. May tumawag sa kanya na Diyos ng sugal. Ang iba na may nakatitig sa takot, hindi alam kung swerte ba ang nakikita nila o isang bagay na mas banal pa. Naramdaman ni Hyongmang ang pamilyar na hila ng kanyang talento, ang basbas ng ginto na gumagabay sa kanyang kamay. Sa isang lungsod kung saan pera ang hari, kumikislap ang trait na ito na parang korona. Sumabog ang tuwa ni Isabela nang lumampas sa 1,000,000 ang mga numero. Ngunit pinaalala ni Hang na galing sa mga taya niya ang perang iyon. Kahit ganoon, sobrang gulat si Isabela para makipagtalo. Hindi nagtagal ang saya, yumuko ang kalaban at nagsalita. Sinabi niyang igagalang ng kasino ang lahat ng panalo ni Hyongmyang, pero ipinagbabawal na siyang pumasok muli sa Hudson Casino. Masyado raw maraming tao ang ginagaya ang mga taya niya, bumabagsak ang daloy ng chips at nauubos ang mga mesa. Nagtipon ang mga gwardya, bumuo ng bilog sa paligid niya, kahit wala ni isa ang naglakas loob na hawakan siya. Umangat ang galit sa mata ni Isabela sa kawalang galang na iyon, pero nanatiling kalmado si Hang. Pumayag siyang umalis, dahan-daang tumayo,
pero idinagdag niyang kailangan muna niyang makausap ang may-ari. Tumanggi ang manager, iginigiit na umalis na lang sila ng tahimik. Ngunit itinuwid siya ni Hyung Meong. Gugustuhin akong makita ng may-ari. Sa loob ng kasino, nakatitig ang may-ari na si Hudson sa kumikislap na tier na naiwan sa harap. Agad na nag-activate ang skill niyang Hand of Observation, level 8, sinusuri ang anteng-anteng at kinukumpirma ang pagiging tunay nito. Nang mabuo ang katotohanan, kumabog ang puso ni Hudson. Tanging mga kabalyero ng Fairy Queen ang nagdadala ng ganitong tier, at kahit ang pagpatay sa isa sa kanila ay nangangailangan ng ilang level 10 na halimaw sa lakas. Halos imposibleng makakuha nito, walang merchant ang nagbebenta, walang collector ang kusang bibitaw. Pero heto ang isang estrangherong pumasok at ginamit ito bilang simpleng deposito. Halos hindi masukat ang halaga nito. Kumatok ang isang gwardya at sinabi na ang lalaking nag-iwan ng anteng-anteng ay gustong makipagkita, at naniniwala itong gugustuhin ni Hudson ang pagpupulong. Agad na naunawaan ni Hudson. Napangiti siya, dalhin siya rito, maghanda ng tsaa. Sa tahimik na silid sa likod ng casino floor, magkatapat na naupo sina Hudson at Hyung sa malalambot na sofa. Nakatayo si Isabella sa tabi ni Haijang, parang isang mapagmatsyag na anino. Bahagyang sumandal si Hyung Miang, nakapatong ang isang paa sa kabila, relax ang poster pero matatag. Pinagmasdan siya ni Hudson. Inasahan niya ang isang mandirigmang may nakakatakot na aura, pero mas mukhang isang manlalakbay si Hyung Mang na nagpapahinga sa pagitan ng mahahabang daan. Gayunman, may kung anong nasa mga mata niya. Tinanong ni Hudson ang komento ni Hyung Mong kanina. Simple ang sagot ni Hyung. Alam kong gugustuhin mo akong makita, dahil mas kailangan ng kasino ang anteng-anteng kaysa sa akin. Nabitin sa hangin ang mga salita na parang patalim. Nagulat si Hudson, pero napangiti rin. May hilig talaga akong mangolekta ng bihirang anteng-anteng, amin niya. Plano kong ang ipatawag ka para pag-usapan ang pagbili ng Fairy Queen's tier. Hindi nagulat si Hyung Miang. Tumanggo lang. Ibebenta ko kung tama ang presyo. Nagliwanag agad si Hudson. 2 milyong ginto. Mapagbigay na alok. Halos mapasigaw si Isabella sa numero. Hindi siya makapaniwalang may gagastos ng ganoon kalaki para sa iisang anteng-anteng. Pero walang reaksyon si Hyung. Nang magsalita siya, 20 milyon. Sinabi ni Hudson na sa halagang iyon, makakabili ka na ng mansyon sa puso ng Arcana, lupang hirap abutin kahit ng mga maharlika. Walang anteng-anteng, gaano man kabihira, ang umaabot sa presyong ganoon. Sinubukan niyang magsalita ng diretsyo, ang isang gamit para sa reforging ng sandata ay walang ganitong halaga. Ngunit sinalubong ni Hyung ang pagdududa ng kalmadong halos hindi makatao. Hindi yan ang halaga nito para sa akin, sabi niya. Pero ganyan ang halaga nito para sa'yo. Bahagyang nanginig ang kamay ni Hudson. Nakita agad iyon ni Hyung Mong. Ang Fairy Queen's tier, patuloy niya, ay hindi lang palamuti sa stand ni Hudson. Ito ang susi kung nais niyang makapasok sa City Council. Natahimik si Hudson. Hindi niya ito maitanggi. Maingat na ipinaliwanag ni Hyung ang katotohanang tinatago ni Hudson sa likod ng pera at estado. Para makapasok sa council, kailangan mong umabot sa level 10, at ang pag-abot sa level 10 ay nangangahulugang lampasan ang limitasyon gamit ang sariling lakas. Para sa mga combat class, mataas ang pader pero posible. Para sa isang tulad ni Hudson, na ang propesyon ay nakabatay sa pera, impluensya, at mga numero, hindi sa labanan, isa itong pader na hindi niya kailanman malalampasan, maliban na lang kung may hawak siyang bagay na makakaalis ng equipment restrictions. At ang Fairy Queen's tier ang eksaktong bagay na iyon. Gamit ito, maaari siyang magsuot ng mas mataas na tier na kagamitan para tabunan ang mahina niyang combat stat. At ang dahilan kung bakit inaabot ng may-ari ng kasino ang council sa simula pa lang. Marahang binigkas ni Hyung Mang ang pangalan. Serenity. Serenity the Pure White Knight.
ang nag-iisang anak ni Marquis Wizard ng kaharian ng Balran. Noong mga araw na akala ni Hyung na laro lang ang panji niya, nagmarcha siya sa tabi niya kasama ang 500 kabalyero sa Demon World Great Expedition. Siya ang naging kanang kamay niya, hindi umatras kahit harap ng kamatayan. Sa huli, isinakripisyo niya ang parehong mga paa sa Demon King para mabuhay si Hyung. Noon, inakala niya na isang dramatikong cutscene lang iyon, isang scripted na bahagi ng kwento para maantig ang manlalaro. Lahat ay tila malayo, hindi totoo. Ngunit matapos mamatay si Willem, matapos siyang magising sa mundong ito, matapos niyang mapagtantong ang mga NPC ay maaaring mga player din, nagbago ang lahat. Naalala niya ang sandaling tumunog ang system notification. Matagal na ang nakalipas, may iniabot sa kanya si Serenity. Kung hindi ako makabalik mula sa ekspedisyon, paki-deliver ito para sa akin, Kapitan. Lumabas ang mensahe sa screen habang lumitaw ang item, ang kwintas ni Serenity. Sa loob nito ay may larawan, isang mas batang Serenity na nakangiti sa tabi ng kanyang fiancé, si Hudson. Ang pagkabiglang naramdaman niya noon ay bumalik kahit ngayon. Sa orihinal na data ng laro, hindi kailanman engaged si Serenity. Hindi siya ang tipo na tatalian ang sarili sa sinuman. Alam iyon ni Hyung higit kanino man. May kung anong, o may kung sino, na binago ang setting niya. At doon nagsimulang mabuo ang katotohanan. Si Hudson ay hindi lang ambisyosong mangangalakal. Isa siyang player. Isang taong dumating sa mundong ito bago pa si Hyung Moon. Isang presensyang naka-impluwensya sa buhay ni Serenity. Bumalik ang tagpo sa kasalukuyan. Nakatitig si Hudson kay Hyung Mang, bahagyang nakabuka ang bibig, naghihintay ng paliwanag na hindi niya alam kung gusto niyang marinig. Isang bagay lang ang sinabi ni Hae-jung. Hindi ko ito sinabi kahit kanino. Nawala ang hininga ni Hudson. Nanigas ang buong katawan niya. Naghalo ang gulat at takot sa kanyang mga mata habang hinihingi niya kung paano nalaman ni Hyung Mayang ang tungkol dito. Hindi direktang sumagot si Hyung Myung. Sa halip, inisip niya ang sitwasyon na parang isang strategist na nagbabasa ng larangan ng digmaan. Kailangan niya ng impormasyon, tungkol sa mundo, tungkol sa ibang players, tungkol sa mga patakarang gumagapos sa larong ito. Sa wakas, nagsalita si Hyung Myung. Wala akong alam. Narinig ko lang. Ibinulong ng mga bituin. Napaatras si Hudson na parang sinaksak. Isang nanginginig na bulong ang lumabas sa kanya. Ikaw ba, ay isang star-bearer? Hindi mo si Hyung Mang. Hindi rin siya tumanggi. Hindi mo kailangang maniwala, sabi niya. Kailangan mo lang maintindihan na kaya kong ibigay sa'yo ang gusto mo. At hindi ginto ang gusto ni Hyung Myung. May gusto siyang iba, isang simpleng kondisyon. Napakunot noo si Hudson. Anong kondisyon? Sumagot si Hae-jung. Ikwento mo sa mga bituin ang buhay mo. Hayaan silang magpasya. Lahat ay dapat totoo. Hindi tinatanggap ng mga bituin ang kasinungalingan. Nag-alinlangan si Hudson. Buong buhay niya, ang pagkakakilanlan niya ay impormasyong maaaring maglagay sa kanya sa panganib. Alam ni Hyung Moon ang risk. May mga NPC hunters sa mundong ito, mga nilalang na nakakasinghot ng mga player na nagtatago sa lipunan. Naniniwala silang kriminal ang mga player. Pinapatay nila ang mga ito nang walang alinlangan. Marami nang namatay sa kanilang kamay. Alam ni Hyung na ang pagbubunyag ng personal na impormasyon sa panji niya ay parang pag-abot ng leeg sa talim. Karamihan sa mga player ay nagtatago ng identidad, nagpapalit ng pangalan, tinatago ang bawat piraso ng nakaraan. Kahit siya, wala ring balak ilantad ang sarili. Pero iba ang sitwasyon ni Hudson. Hindi NPC si Serenity para sa kanya. Siya ang taong mahal niya. Ang taong nakatali sa bawat pangarap na dala niya at sa bawat panganib na tinahak niya. Alam ni Hyung na tatanggapin ni Hudson ang kondisyon. Dahil hindi pera, hindi politika, hindi city council ang pinakamahalaga sa kanya, si Serenity. Pinanood ni Hyung si Hudson habang nakikipaglaban sa desisyon.
Pinagpapawisan ang noo habang nakatitig sa kwintas na parang mismong buhay niya. Sa wakas, nagsalita si Hudson. Ikwento niya ang buhay niya. Magsisimula siya kay Serenity, dahil doon nagsimula ang lahat ng gusto niyang makamit. Inilarawan niya siya hindi tulad ng naaalala ni Hyung sa laro, kundi kung paano siya nabuhay sa sariling mundo ni Hudson, matapang, marangal, isang kabalyero na tumayo sa unahan ng Demon World Great Expedition. Sinabi niyang kabilang siya sa grupong pinamunuan ng 8 bayani. Parang martel yung tumama ang mga salitang iyon kay Hyung. Umupo siya ng tuwid, nanlaki ang mga mata, hindi napigil ang magsalita. 8 bayani. Imposible. Sa alaala niya, si Willem lamang ang namuno sa ekspedisyon. Natigilan si Hudson, nagtataka sa naging reaksyon ni Hyung Moon. Ipinaliwanag niya na sikat nga si Willem, pero ang ekspedisyon ay isinagawa ng 8 bayani na magkakasama. At ayon sa mga kwento, nabigo ito dahil sa alitan sa pagitan nila, kahit walang nakakaalam ng buong detalye. Naramdaman ni Hyung Mayang na parang baluktot ang mundo. Alitan. Ang 8 bayani, naglalabanan sa isa't isa. Walang saysay. Hinamon niya si Hudson kung alam ba talaga nito kung sino-sino ang 8 bayani. Sumagot si Hudson ng walang pag-aalinlangan, pinangalanan ang mga ito bilang mga alamat na kinikilala sa buong kaharian. Pagkatapos ay binanggit niya ang itinuturing na pinakamalakas pagkatapos ni Willem, si Gracia. Nanatili sa hangin ang pangalan, pinuputol ang mga iniisip ni Hyung Moon. Lumipat ang tagpo sa malayo, kung saan mag-isa si Gracia, nakayuko sa pahayagang nakalatag sa mesa niya. Sumisigaw ang mga headline, ang lalaking sumakay sa halimaw, sino siya? Inilarawan ng artikulo ang nakakatakot na pag-atake sa downtown Seoul at ang misteryosong mga ngabayo na bumaba mula sa langit sakay ng higanteng mantis upang iligtas ang napakaraming buhay. Binasa iyon ni Gracia na may kip-kip na mga mata, sinisipsap ang bawat detalye. Lumapit ang kanyang assistant na may dalang ulat, sinasabing naayos na ang interview sa Korean journalist na si Kim Hana. Iminungkahi ng assistant na dalhin ang reporter sa Estados Unidos. Nais ng gobyerno na manatili si Gracia sa bansa sakaling may sumulpot pang halimaw, ngunit tumanggi siya. Kailangan niyang pumunta sa Korea mismo. May kung anong nasa kwento, may kung anong nasa paglalarawan ng lalaking sumakay sa halimaw, na gumising sa isang lumang alaala sa loob niya. Isang munting pag-asa, isang pamilyar na Cindy. Sinabi niya sa assistant na may pakiramdam siyang ang lalaking nasa artikulo ay maaaring ang kaibigang matagal na niyang hinahanap. Tahimik ang kafe sa hapon. Nakaupo si Hyun sa tapat ni Kim Hana, kumakain ng walang imik. Kalahati pa lang ng pagkain, nag-iba ang itsura niya. Nawala ang lasa, pinalitan ng pagod na bamigat sa mga mata niya. Napansin agad ni Hana. Iniling niya ang ulo, tinanong kung hindi ba masarap ang pagkain. Umiling si Hyun. Hindi pagkain ang problema, may bumabagabag pa rin mula kahapon. Halos hindi siya nakatulog. Naalala niya kung paanong buong gabi may taong naglabas ng sama ng loob, umiiyak, nagsasalita ng walang tigil. Gusto lang sana niyang mag-usap sila sandali. Pero umaga na bago niya namalayan. Hindi naman nasayang ang gabing iyon. Sa mga basag na salita, nalaman niya ang tungkol sa tinatawag na 8 heroes. Pero ngayon, sinisingil na siya ng puyat. Late siyang nag-log out, late ring nagising, at muli na naman siyang 10 minutong huli. Tumingin si Hyun sa paligid ng kafe at mahinang nagtanong kung hindi ba mahal ang lugar na to. Parang mali na kumain ng libre. Sumagot si Hana agad, ang ginawa niya noon, ang pagtaboy sa stalker niya, mas mabigat pa sa isang pagkain. Sabi niya, bagay lang daw yun sa isang tunay na matapang. Ibinaling ni Hyun ang tingin pababa. Hindi niya nakikita ang sarili niya sa ganung paraan. Habang muling dinadampot ang kubyertos, napalingon si Hana sa likod niya. Bahagyang kumitid ang mga mata. May napansin siya sa likod. Tinanong ni Hyun kung ano ang mali.
Lumapit si Hana at pabulong sinabi na may babaeng nakaupo sa likuran na paulit-ulit silang tinitingnan. Mukhang pamilyar. Bahagyang lumingon si Hyun para kumpirmahin. Si Seo yan. Sa tapat niya, may lalaking may asul na buhok. Pareho silang nakatitig sa kanya, lantad ang galit sa mga mukha. Isang tuyong isip ang dumaan sa utak ni Hyun. Anong tsamba? Ang lalaking kasama ni Seo yan, eksaktong katulad ng nasa mga post niya sa social media. Biglang sumulpat ang mga alaala. Naalala niyang minsan niyang tinanong si Seo yan kung alam ba ng bago niyang nobyo na nakikipagkita siya sa ex niya. Naalala niyang itinuro niya kung gaano siya ka-careless, binura lang ang profile picture pero iniwan ang iba. Pati ang pangalan, bumalik ng malinaw. Yung Jinwoo. Naramdaman ni Hana ang tensyon at pabulong na nagtanong kung lilipat na lang ba sila ng mesa. Sandaling natahimik si Hyun. Tapos kalmado niyang sinabi, ayos lang. Wala na siyang kahit anong relasyon kay Seo yan. Wala, kahit ano. At bumalik siya sa plato, pilit kumakain na parang wala nang iba sa mundo. Halos hindi pa umaabot ang pagkain sa bibig niya nang biglang sumingit ang matinis na boses sa buong kafe. Tinawag ang pangalan niya ng malakas at may paratang. Tumayo si Yung Jinwoo. Kumiskis ang mga upuan sa sahig habang papunta siya sa mesa nila, nagliliyab ang mga mata. Inakusahan niya si Hyun na sinusundan si Seo yan. Hindi umimik si Hyun. Lalong nag-alab ang galit ni Jinwoo. Itinaas niya ang boses, pinapansin na ng buong kafe. Sinigawan niya si Hyun na ginugulo raw nito si Seo yan pagkatapos ng hiwalayan, na ini-stop daw siya, hinihila sa mga kafe habang umiiyak at nagmamakaawa. Kasinungalingan, doon naintindihan ni Hyun. Plano ito ni Seo yan. Gawing biktima ang sarili. Nanatiling kalmado ang tingin ni Hyun, walang emosyon kahit tinuturo siya ni Jinwoo at nagbabantang papatayin siya kung susundan pa niya si Seo yan. Bastos ang mga salita, para lang ipahiya siya. Hindi na nakatiis si Hana. Pumalo ang kamay niya sa mesa at tumayo, bumagsak ang upuan sa likod. Umalangaw-ngaw ang boses niya, bakit siya kung makapagsalita, parang may karapatan. Sinuri siya ni Jinwoo mula ulo hanggang paa na may lantad na pangmamata. Tinuwanan siya, tinanong kung rented girlfriend ba siya. Namula si Hana sa galit. Tumigil na sa pagkain ang mga tao, nanunood na. Umismid si Jinwoo at tinanong kung magkano ang bayad sa kanya. Naghagis ng numero na parang walang halaga. Sabi niya, dodoblehin niya. Matuto raw siyang makialam kung kailan dapat at manahimik kung kailan hindi. Sumagot si Hana, siya ang nagpa-reserve, siya ang nanlilabar kay Hyun dahil tinulungan siya nito. Ang pagkakaroon ng bibig ay hindi lisensya para magsabi ng kahit ano. Tumawa si Jinwoo, naglabas ng pera, at basta na lang inihagis papunta sa kanya. Lumipad ang mga papel sa hangin. Tinaasan pa niya ang halaga, nil-8 siya ulit, sinabihang umalis na parang basura. Doon naputol ang pasensya ni Hana. Bago pa man tumama sa sahig ang pera, kumilos ang kamay niya. Sampal. Malakas ang tunog, umalangaw-ngaw sa buong kafe. Napatigil si Jinwoo, gulat. Nagbaluktot ang mukha sa galit. Sumigaw siya na siya ang naunang sinaktan. Lumapit siya, itinaas ang kamay, sinabing maghanda na siya. Lumaki ang mata ni Hana. Wala na siyang oras mag-react. Pero hindi dumating ang hampas. Mula sa upuan niya, kumilos si Hyun. Samabit ang paa niya sa binti ni Jinwoo at hinayla. Nawalan ng balanse ang lalaki at bumagsak sa sahig. Tumayo si Hyun sa wakas. Kalmado ang boses, halos malamig. Tama na, hindi rin inosente si Jinwoo. Lalo lang nagalit ang lalaki. Nagmura at pilit bumangon, pero nakahawak na si Hyun sa mukha niya. Sa isang iglap, gamit ang isang kamay, ibinagsak ni Hyun ang ulo ni Jinwoo sa sahig. Bumangga ang mesa. Umiikot ang paningin ni Jinwoo. Napalitan ng takot ang galit. Paano posible to? Ang kapit sa mukha niya, parang hindi tao. Sumigaw si Seo yan kay Hyun na tumigil at huwag siyang ipahiya.
Hindi siya binitawan ni Hyun. Iminungkahi niyang lumabas sila para doon mag-usap. Walang emosyon ang tono niya. Mas nasunog ang pride ni Jinwoo kaysa sa sakit. Ang mapahiya ng taong itinuturing niyang walang kwenta, hindi niya matanggap. May pumutok sa loob niya. May hinugot siyang maliit na bagay at dinurog. Sumabog ang liwanag. Napuno ng hindi natural na glow ang kafe. Nagsigawan ang mga tao, umatras sa takot. Nakilala agad ni Hyun. Iisang bagay lang ang ibig sabihin ng ilaw na yon. Sa loob ng ilang segundo, nagbago ang anyo ni Jinwoo. Nabuo ang baluti sa katawan niya, hugis ng gamit ng isang Dimension Warrior. Umagos ang lakas mula sa kanya habang sinakal niya si Hyun at binuhat ito ng parang wala lang. Sinabihan niya si Hyun na subukan pang magsalita. At sa kanya ito ibinagsak sa sahig ng buong lakas. Nabiyak ang sahig. Sumigaw si Hana sa pangalan niya. Nag-alimpuyo ang alikabok. Pero nakahandusay si Hyun, walang sugat. Walang bali. Wala. Pumasok ang kalituhan sa isip niya. Player si Jinwoo. Kitang-kita ang pagbabago. Pero bakit parang wala lang ang nangyari sa kanya? Hinagis ba siya ng marahan? Walang sense. Mahina niyang narinig ang boses ni Hana, tinatawag siya, sinasabing kumalma siya. Nag-activate ang skill niya, Great Sage. Umungol si Jinwoo sa galit dahil napabayan niya ang depensa. May panel na bumukas sa paningin ni Hyun, ipinapakita ang status ni Jinwoo. Level 4, Class, Spearman. Tumama ang realizasyon. May class na siya, sumikip ang dibdib ni Hyun. Kumpara doon, pakiramdam niya'y maliit siya, mahina. Ang level system ng Panji niya ay hindi simpleng progreso. Isa itong patibong na nagkukunwaring patas. Levels 1 hanggang 10 lang, pero bawat hakbang ay nangangailangan ng mas marami pang experience kaysa sa nauna. Lumalaki ang pagitan sa bawat pag-angat. Dagdag pa, mabigat ang timbang ng talento sa sistema. Habang mas maraming talento, mas mabagal ang pag-level. Mabilis dumami ang kapangyarihan, pero bumabagal ang paglago. May 13 talent si Hyun. Dahil doon, mas malakas siya kaysa sa ipinapakita ng level niya. Pero nakatali pa rin siya sa mababang antas. Sa Panji niya, hindi pareho ang lakas at level. Madalas, nagsisinungaling ang isa sa isa. Kaya mababa ang level ni Jinwoo. Simple ang dahilan. Hindi pa siya kailanman lumaban. Mula nang pilitin siyang isynchronize sa Panji niya, tumakbo lang siya, mula sa mga halimaw, sa panganib, sa bawat desisyong nangangailangan ng tapang. Nabuhay siya hindi dahil sa galing, kundi sa tsamba. Ilang maswerteng pagkakataon, nakalampas siya sa main quest nang hindi humaharap sa tunay na laban. Ginantimpalaan siya ng sistema. Isang class ang ibinigay, Spearman, hindi low tier, isang class na papatayan ng kapwa player para makuha. At hindi pa doon natapos. Mataas ang ranggo niya dahil sa survival lang, at nakuha niya ang karapatang mag-log out. At nang makalabas siya, hindi na siya bumalik. Natapos ang paglalakbay niya bago pa talaga magsimula. Hindi na kailangan ni Hyun ng karagdagang kumpirmasyon. Ramdam niya agad, hindi lahat nagsisimula sa pusong gaya ng Heart of the Iron-Blooded Monarch na nakaukit sa kaluluwa. Ang ganung lakas, dudurog sa hindi handa. Kailangan ng sakit, disiplina, at determinasyon para makibagay. Nilaktawan ni Jinwoo ang lahat ng yun. Kumapit si Seo Yan sa braso ni Jinwoo, pilit nang umingiti, hinihikayat siyang umalis. Masyado ng maraming mata. Pumayag si Jinwoo, halata ang iritasyon. Bago tuluyang tumalikod, sinulyapan niya si Hyun at binalaan na magpasalamat siya dahil kay Seo Yan kaya buhay pa siya. Huwag na raw siyang kumapit muli. Nakatingin si Hyun mula sa sahig, walang reaksyon. Hayagan ng ginagamit ni Jinwoo ang natitirang oras sa golden scale na parang walang hanggan. Ang ganung tao, hindi tatagal. Kalmado ang isip ni Hyun, halos malayo. Tumayo siya. Nagmamadaling lumapit si Hana, takot sa mga mata, tinatanong kung okay lang siya. Sinabi niyang ayos lang.
Ipinilit ni Hana na tumawag ng pulis. Maingat siyang pinigilan ni Hyun. Mas mabuting palampasin na lang. Hindi rin sila walang kasalanan. Nagprotesta si Hana, pero pinutol niya ito. Hindi raw malaking bagay. Tapusin na lang nila ang pagkain. Doon nagbago ang hangin. Isang malalim na panginginig ang dumaan sa sahig. Kumulansang ang mga baso at plato. Nagsigawan ang mga tao, akala lindol. Alam ni Hyun, hindi ito lindol. Bumiyak ang kisame sa matinis na tunog. Nabiyak ang semento, at mula sa siwang, sumabog ang malalaking chewed worms, pinupursa ang katawan sa bakal at bato. Umagos ang dugo habang bumabagsak ang debris. Nanatiling kalmado si Hyun. Nagsimula na naman ang corrosion. Tinakpan ni Hyun ang bibig niya at sinabing maghintay. Sa paligid nila, nagtakbuhan ang mga tao sa bulag na takot habang mas maraming uod ang lumalabas sa pader at sahig. May mali, gumagapang at umiikot ang mga uod, pero hindi sila umaatake sa mga tao. Napansin agad iyon ni Hyun. Scavengers sila, kumakain ng bangkay, hindi ng buhay. Nakita rin iyon ni Hana, napalitan ng kalituhan ang takot. Huminga ng malalim si Hyun. Kung tutuusin, mas delikado ito. Bihirang lumitaw ang chewed worms ng mag-isa. Lumalabas lang sila kapag may namatay na malapit, o kapag may mas malala pang parating. Napalingon siya kay Jinwoo. Kumakapit si Seo Yan sa kanya, sumisigaw na may gawin siya. Kita ang takot sa mukha ni Jinwoo. Nanginginig ang mga kamay niya. Tapos nanag ang pride. Tinawag ni Jinwoo ang isang nagliliyab na sibat. Nag-distort ang hangin sa init. Nanlaki ang mata ni Hyun. Sumigaw siya para pigilan siya. Huli na, lumipad ang sibat at dinurog ang ulo ng isang uod sa isang hampas. Agad bumagsak ang nilalang. Napatigil si Jinwoo, gulat sa sariling lakas. Isang tira, sumiklab ang kumpiyansa. Baka mas malakas siya kaysa sa akala niya. Isa pang sibat ang nabuo. Isa pang uod ang namatay. Nagtilian ang mga tao sa tuwa. Sumigaw si Jinwoo sa mga halimaw, lasing sa kapangyarihan. Sunod-sunod na bumagsak ang mga uod. Pinuri siya ng mga tao, tinawag siyang tunay na Dimension Warrior. Nawala ang takot ni Jinwoo. Inisip niya kung baka wala lang pala dapat ikatakot. Naramdaman agad ni Hyun ang pagbabago. Sumikip ang dibdib niya. Lumingon siya kay Hana at sinabing lumayo siya, hanggat maaari, palayo kay Jinwoo. Hindi niya agad naintindihan. Nababalot ng dugo ang sahig ng kafe, makapal at pula. Inulit ni Hyun, mas matalim na ngayon, lumayo siya, hanggat maaari, palayo kay Jinwoo. Pagkabigkas pa lang ng mga salita, bumuhos ang pulang hamog mula sa lahat ng direksyon. Nilamon nito ang buong kafe. Nagsigawan ang mga tao habang naglaho ang tanawin. Nagmura si Jinwoo, pinaikit ang mga mata, hindi na makita kahit sariling kamay. Bumalik ang takot, at saka may kamay na lumitaw mula sa makapal na pulang ulap. Inabot nito ang mukha niya at tinakpan ang mga mata. Napatigil si Jinwoo, may presensyang bumalot mula sa likuran niya. At sa loob ng pulang ulap, isang pares ng mapulang mata ang bumukas. Naging madilim at hangkag ang mga mata niya habang dahan-dahan niyang itinaas ang espada, hindi patungo sa kalaban, kundi sa sarili niyang kasamahan. Ang lalaking kaharap niya ay umubo ng malakas, puno ng pagkalito ang boses. Pabulong niyang sinabi na may mali. Nilamon ng makapal na hamog ang paligid nila, imposible nang makakita kahit ilang hakbang lang sa unahan. Bago pa siya makariyak, tahimik na itinuro ng kasama niya ang talam ng espada sa kanya. Sa malamig at baluktot na tono, iisang pangungusap lang ang sinabi ng sinapian, na mamatay siya. Sa sandaling iyon, isang mainit at basang presensya ang sumabog palabas, kasabay ng malalim at halimaw na ugong. Sumugod ang sinapian para umatake. Biglang may sumabog na dugo sa loob ng hamog. Napatigil ang umaatake. Lumaki ang mga mata niya sa gulat habang tumitingin pababa. Naputol ng malinis ang braso niya, nahati sa dalawa bago bumagsak sa lupa.
Umagos ang dugo habang marahas na kumikislap ang pulang liwanag sa mga mata niya. Nakatingin sa labi ng sariling braso, napasigaw siya sa sakit, hindi maintindihan ang nangyari. Nanghina ang mga tuhod niya at lumuhad siya, hawak ang sugat habang humahagulgol. Umalangaw-ngaw ang mga yabag sa loob ng hamog. Sumunod ang isang kalmadong boses. Sinabi ng lalaki na wala siyang balak manggialam, pero lumagpas na ang linya. Siya ang bida. Lumapit siya, nakataas ang espada, titig na titig sa unahan habang inuutusan ang nakatagong presensya na magpakita. Muling sumiklab ang mainit sa dugong aura, siksik sa galit. Mula roon, lumitaw ang nakakadiring nilalang. Gutom ang laman ng boses nito habang pinupuri siya. Sabi nito, mukhang masarap daw ang isang taong tulad niya at lulunukin siya. Hindi siya umatras. Sa ibang lugar, sumigaw ang babae ng pangalan niya, halatang nagpapanik habang hinahanap siya. Bigla siyang napatigil ng punuin ng dagwang hamog ang paningin niya, napatigas sa gulat. Sa sumunod na iglap, sumugod ang bida, humihiwa sa hangin ang talam niya na may nakamamatay na eksakto. Sa isip niya, inamin niya ang swerte niya. Tinago ng makapal na hamog ang pagbabago niya, binigyan siya ng pagkakataong kailangan niya. Pero alam niyang hindi siya pwedeng maging kampante. Kahit sa estado na to, hindi kalaban na madali niyang dudurugin ang nilalang. Kung hindi niya kabisado ang mga galaw nito, matagal na sana siyang pinay-piraso. Kumitid ang mga mata ng halimaw, nabalisa. Tinanong nito kung paano nakakaiwas sa mga atake ang taong mukhang ordinaryo lang ang pangangatawan. Habang binabantayan siya, napansin nito ang galaw ng bida, matalim, kontrolado, at imposibleng eksakto. Sa tumitinding gulat, binigkas ng nilalang ang katotohanan, kumikilos siya na parang alam na niya ang bawat atake bago pa mangyari. Sa sandaling iyon, kumilos ng bigla ang bida, nakakuyom ang mga ngipin habang sinasalubong ang walang tigil na pag-atake ng halimaw. Umismid ang nilalang, sinasabing walang silbi ang paglaban-laban sa mga atake nito. Bumuhos ang sunod-sunod na hampas. Pero kalmado ang sagot ng bida, umiindayog ang espada niya ng eksakto habang pinuputol ang bawat paparating na atake. Hiniwa-hiwa ang dugong bumabalot sa nilalang, nagkakalas at nagkakalat sa loob ng hamog. Pumikit siya ng bahagya at ibinulong ang susunod na evasion pattern ng batang mamba. Sumilakbo ang galit sa loob niya, humigpit ang hawak sa talam. Muling sumabog ng marahas ang nilalang. Nag-iba ang ekspresyon ng bida nang makilala niya ito. Blood Scepter. Agad niyang inihanda ang espada sa depensa, inilapit sa katawan. Alam niya na kahit bahid lang ng maruming pulang substansyang iyon ang damay-kit sa kanya, patay na siya. Walang pag-aatubili, itinaas niya ang sandata at paulit-ulit na humiwa pasulong, itinataboy ang lumalapit na mantsa habang sumisigaw sa galit. Ganap na dumilim ang paligid ng nilalang. Pinanood ito ng halimaw at tumawa ng malamig. Inamin nitong kahanga-hanga ang pag-iwas sa mga ganong atake, kahit nakakagulat. Pero kinutya siya, sinabing wala ring saysay kung hindi tumatama ang mga hampas niya. Tinutok sa kanya ang malagkit na tingin habang nagsasalita ng may nakakakilabot na kumpiyansa. Nanatiling tahimik ang bida, sa halip, inactivate niya ang kumikislap na lilang kristal, Fairy Queen's Tear. Binalot ng asul na liwanag ang katawan niya, nagliliyab ang mga mata sa determinasyon habang idineklara niyang itutusok niya ang espada sa gitna ng noo ng halimaw. Nagsanib ang Fairy Queen's Tear sa gamit niya. Agad na nag-activate ang epekto nito, malaki ang ibinawas sa bigat sa Herogre boots niya. Nagmaterialize ang Mina armor at helmet sa katawan niya habang buo ang set na nabuo. Lumitaw ang translucent na status window, kinukumpirma ang activation ng full Mina set na pinalakas ng Crystal Dragon Bone. Isang espesyal na opsyon ang nag-adjust sa sapatos niya, pinapayagan ang galaw na walang resistensya. Kumpleto sa armor, sumugod ang bida, pinalalakas ang katawan habang nagtitipon ang Titan Forged 4 sa paligid niya. Sa isip niya, kinilala niya ang foresight niya.
Tama ang desisyon na bilhin ang Fairy Queen's Tear sa secret auction, kahit balak niya sanang huwag gamitin hanggat hindi kailangan. May panibagong prompt na lumitaw, pumili ng elemento ng God Seed. Ayon sa description, kapag suot, kumukuha ito sa basbas ng Diyos ng hangin, nagbibigay ng bilis na kasing tulan ng hangin mismo. Kahit ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Temple of Wind, tumigas ang titig ng bida. Nangako siyang tutuparin ang pangako niya kahit anong kapalit. Sa susunod na iglap, naglaho siya sa isang kisap. Ang puwersang kumawala sa katawan niya ay binasag ang lupa sa ilalim niya habang sinalubong niya ang halimaw ng diretsyo. Isang counterattack ang tumama, bumangga sa mga bote niya, pero umiwas siya sa gitna ng galaw at sumugod muli, ngayoy puno ng banal na enerhiya ng engkanto. Sumabog ang gintong liwanag habang paulit-ulit siyang bumabangga sa nilalang, hinihiwa ang katawan nito mula sa iba't ibang anggulo. Umungal sa sakit ang halimaw. Kahit ganoon, tinamaan ng kritikal ang bida, umagos ang dugo habang yumanig siya sa impact. Agad niyang inactivate ang defensive option ng makina set. Bumuka ang Dragon Bone Wings mula sa likod niya, pinatatag ang tindig habang pinipirmi niya ang sarili sa gitna ng labanan. Umubo ng marahas ang demonyo, umaagos ang maitim na dugo mula sa bibig. Nakatingin sa kanya, umungol ito sa hindi makapaniwala, inaamin na may nakatago pa siyang mga alas. Minura siya ng buong puot. Sa sandaling iyon, itinaas ng bida ang tingin, nakatitig sa halimaw habang nagsasalita ng may mabigat na katiyakan. Sinabi niyang natukoy na niya ang huling attack pattern. Ang kailangan na lang niya ay tiisin ito. Ang demonyong nilalang, basang-basa sa dugo ang buong anyo, ngumisi ng masama. Idineklara nitong imposible para sa kanya na iwasan ang pinakamalupit nitong atake. Mahiwagang pulang enerhiya ang nagsimulang umangat, marahas na umiikot sa paligid ng halimaw. Sa isang nakabibinging ungol, inutusan niya itong mamatay. Isang napakalakas na shockwave ang sumabog. Agad na ikinalat ng bida ang mga pakpak, ginamit ang bugzo ng hangin para i-twist ang katawan at stabilize ang sarili sa ere. Napatingala ang halimaw sa gulat at inakusahan siyang ginagamit ang hangin para ikalat ang lasong hamog nito. Hinihingal ang bida, umaangat at bumababa ang dibdib habang kalmadong ipinaliwanag na pinaghandaan na niya ang lahat. Gumamit siya ng 4-length skill patterns para iwasan ang blood attack, ang scepter, ang mga karayom, at ang lasong hamog. Sa sandaling mailabas ang lahat ng pattern na iyon, pumapasok ang Shade Mamba. Sa maikling estado ng pagkalito, sandali lang, hindi makakilos ang halimaw. Tumalim ang mga mata ng bida. Alam niya ang totoo. Kapag natapos ang pagkalitong iyon, magsisimula ulit ang pinalakas na cycle ng mga atake. Ito na ang tanging pagkakataon niya. Sumugod siya, ibinuhos ang lahat sa isang mapagpasyang hampas. Sinubukan ng Shade Mamba ay activate ang huling galaw. Natigilan ang bida sa isang iglap, may kisap ng takot sa mukha. Kahit ang demonyo ay huli ng nakariyak, pumasok ang panik habang sumisigaw na maghintay. Pero walang pag-aatubili. Sa susunod na sandali, kumislap ang talam ng bida sa hangin, pinutol ang ulo ng demonyong nilalang sa isang malinis na galaw. Sumabog ang dugo, tinakpan ng pula ang armor niya. Nakatayo sa gitna ng humuhupang hamog, nagsalita siya sa malamig at matatag na boses. Ipinaalala niya ang sinabi niya kanina, na itutusok niya ang espada diretsyo sa gitna ng noo nito.